Sa gitna ng pinag-uusapan ngayong viral teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, naglabas ng kanyang sariling pananaw ang batikang broadcast journalist na si Arnold Clavio tungkol dito. Matatandaang lumabas ang teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma nitong nakaraang Miyerkules at pinag-uusapan nga agad ito. Inilabas na ang thriller o teaser ng pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma para sa taong 2025. Pwedeng magtago sa artistic freedom ang direktor pero hindi sa mga umiiral na batas, maliban kung may public record ang korte patay sa akusasyon. Baka iyon ang intensyon ang manggulat. Dagdag pa niya, ilang dekada nang binubulabog ang Pilipino ng isyung ito. Tuwing may malalaking mga problema ang issue ito ay laging panliligaw. Nagbahagi rin si Egan ng kanyang nalalaman tungkol sa kaso ni Pepsi. Tila nagpahayag din siya na may kinalaman sa politika ang paglabas ng pelikula since parehong kandidato ngayong 2025 elections ang dalawang Soto. At para kay Arnold, malabong maaprubahan umano ang pelikula ng Movie and Television Review Classification Board o MTRCB na pinamumunuan ni Lala Soto, anak ni Tito Soto at pamangkin naman ni Vic Soto. Anyway, bukas ang panig ni MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio sa pahayag na ito ni Arnold. Rumesmat si Direk Daryl Yap tungkol sa mga sinabi sa kanya ni Arnold Clavio. Pinost kasi ni Arnold ang teaser thriller ng bagong pelikula ni Direk Daryl at sa caption ay may sinabi ito tungkol sa nasa likod ng pelikula. Ayon sa batikang journalist, nagpapakontrobersiya ang nasa likod ng pelikula at ang pag-iingay na ito ay malinaw na paghingi ng simpatiya. Sa huling bahagi ng kanyang caption ay nagpaalala ito. Tandaan, sa mundong ginagalawan natin hindi dapat mawala ang respeto sa kapwa at pagiging disente. May mga norms at ethics na dapat sundan. Pinost naman ni Direk Daryl ang kanyang open letter para kay Arnold. Nagpasalamat pa si Direk Daryl sa pagbabahagi ng opinyon na tungkol sa kanyang pelikula. Ibig raw sabihin, naglaan raw ng oras at kaisipan si Arnold sa paghayag sa publiko ng kung ano sa palagay raw niya ang tama. Sa mga sumunod na bahagi ay naging palaban na ang tono ng kanyang open letter para kay Arnold. Sa huling bahagi ng kanyang open letter ay sinabihan niya ito na huwag siyang likturan sa moralidad. Sa ngayon ay wala pang sagot si Arnold sa latest na sinabi sa kanya ni Direk Daryl Yap. Panood mo ba yung teaser nung kay Direk Daryl Yap? Oo, yun nga, yung kay Pepsi Paloma. Pepsi diba? Paloma. So, na-mention doon yung pangalan ni Bossing, ni Vic Soto. Vic Soto. Actually, it's an open, noon pa naman laging may ganyan ng chika, di ba? Pero napatunayan naman kasi sa huli na wala di ba? Inurong din naman yung kaso. Tsaka ang tagal-tagal na, hindi ko alam kung anong... So, ano opinion mo nga? Of course, ako kasi parang feeling ko, bakit laging binubuhay ang after gumawa ng pelikula, kumbaga, wala nang katapusan. Ito talaga... Pero knowing Direk Daryl Yap kasi baka iba lang yung atake niya baka mamaya ang ending din niya katulad nung sa di ba, yung Made in Malacanang. Iba. Yung teaser iba. Tapos pagdating sa iba, yung pelikula. Hindi naman talagang naiiba. Meron lang mga yung sa Made in Malacanang kasi talagang account yun na totoong nangyari, di ba? Ito naman, hindi ako makapag-react. Kaya lang, syempre, kung ikaw ay alam mo yung chika na yon, tapos binanggit na agad dun sa teaser na yung pangalan na hindi mo pa napapanood kahit na nung eksena. So may iba yung parang magiging impression mo.
Pero sana panoorin mo natin, baka iba. Yun nga kasi ang intention Baka- kailangan talaga i-mention agad yun. Baka ito, ginawa lang ito. Kasi for sure, hindi papayag ang Viva na ganito. Na ipapalabas ito ng ganito. Siyempre, kaibigan din naman lang mga Tito Vic and Joey. Oo. At siyempre, ang isa sa mga MTRCB chair, ang MTRCB chair ngayon ay si Lala Si Soto, Lala. na anak ni Tito Soto. Senator. At marami rin Former sa Senator. Joey De Leon, di ba kasama din dyan sa mga Asian. Basta yung ganun tipo. So baka naman, ang sa akin lang siguro, baka ipipresenta yung Yung side. istorya, pero ang ending, wala naman pala. Yun nga yun Parang eh. hanggang haka-haka lang at hindi naman. Yung mga tipong gano'n, huwag tayo masyadong mag-react. Ako Pero hindi ako masyadong. trending na agad-agad. Pero naluloka kasi ako dahil yun Oo. kaagad ang pinapalabas. Now, Correct, nag-trending na siya mula nung pinalabas, trending na agad, oh. alam mo, iba talaga ito si Daryl Yap eh. Iba talaga ang likaw ng utak nito. Alam niya talaga kung ano yung kiliti, kung paano gugulatin, kung paano papatrending ang trabaho niya o kung ano man, 'di ba? Kahit nga magsalita, 'di ba? Magbigay ng opinion, talagang trending, nagte-trending. So, tingnan naman na natin. So, kung ipalalabas ba 'to o hindi, kung ito ba isa-sanitize. Now, ang MTRCB po ay hindi po sila nagka-cut ng eksena ng pelikula. Iniiwan po nila yan. Babibigyan lang sila ng ratings and then aalamin, isasabihin lang nila ang kailang kumbaga na napanood, ang kailang opinion at ang kailang paniniwala, and then bahala na ang producer at ang director na mag-cut po ng mga eksena yan. Kailan pa lalabas? April, di ba? Pero, nakita ko lang yung teaser eh. Pero parang ano kayang, ganyan actually, hindi naman na siya bago. Kasi lagi naman siyang pinag-uusapan. Nababanggit at nababanggit. Meron nga kahit naman mag-ano ka ng mga articles nung araw, lalabas din yan. Kaya lang, ano nga ang intensyon? Wala akong masabing intensyon, pero kung tutuusin, maganda ito sa Philippine cinema. Dahil syempre trending, 'di ba? So manonood na naman ng mga tao. Gagastos na naman sila. Ngayon, kung ano man ang ending nito, kung ano man talaga intention nito, hindi natin alam. Pero for sure, siguro sa mga araw na to, baka naman naghahanda na ang grupo or ang side ni Vic Soto. Of course. Kung ano, para alamin kung ano ba yan. Kung ano bang nilalaman. Kasi ganyan. yun agad talagang tinukoy doon. Agad, napaka-iksi ng teaser, pero yun agad ang mapapanood mo, diba? At hindi ko alam kung sino ba si Gina Lahar na karakter niya doon sa pelikulang yan. Dahil ang alam ko lang, hindi ko ito naabutan eh. Ang alam ko lang ay si Ray de la Cruz na manager ni Pepsi, di ba? At si Polly Cayetano na ayaw na kumukontra sa mga sexy star na naguhubad no na underage. Kasi si Pepsi at that time yata 16 years old lang yata, parang 15 years din. old. Hindi ko kasi naabutan. Siyempre, mga bata pa rin. Narinig lang namin yung mga kwento niya sa mga mas nauna ng mga press. Yun. Pero, maganda rin naman dahil may pinag-uusapan. Yun nga lang, siyempre, isipin ng pamilya ni Vic, ano ba to? Parang laging nabubuhay. Yun si nga Pauline Luna, diba? Lalo ngayon na hindi naman talaga, merong mga netizens talaga na hindi naman nila naabutan yung era na yun. Kaya nagkakaroon sila ng idea. So, parang pag napanood nila yan, parang, yun, nabuhay ang kanilang I'm sure dahil nga diyan sa trending na yan, magkakaroon ngayon ng interest itong mga netizen, yung mga millennials ngayon na i-google. Kung ano ba, siyempre, hindi lang makikita yon. Makikita nila yung kwento, pero ano ba talaga ang nangyari? 'Di ba? So, aalamin, yan siguro yung gustong i-present doon sa pelikula na hindi natin alam kung ano ang karga, paano tatakbo, paano matatapos. Yung simula, alam naman natin, pero yung pinakagitna at saka yung pinaka-ending, hindi natin alam. Kasi syempre, ang dami na naman nadadamay niyan. Kaya ginawa raw itong movie na to para masiraan din si Vico Soto, si Mayor Vico Soto. May mga ganyang angulo na silang nilalabas-labas eh. Pero kung ako si Pauline, syempre, hindi ako papayag ako yung asawa, tas may mga ganyan. Siguro gagawin ko rin ang dapat gawin. Oo nga, siguro ngayon siguro may naghahanda na yung legal team. Oo, I think. Para dun sa, alam nilang parang damage, mga tipong gano'n. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ito palalabas kasi kung hindi ito inaprobahan ng Viva. Kasi Viva Di ba, co-produce yan si Daryl at saka yung Viva. Siguro pinag-aralan din nila ng legal team. Katulad ng Made in Malacanang, di ba? Oo.
wala pa yung Hawaii, no? Made in Malacanang lang ba? Katulad noon, 'di ba? Akala mo 'di ba yung hero or ano to? Killer or hero murderer or 'di ba akala mo talaga pero nung pinanood mo pala, ay, yun lang pala yung gusto sabihin. Oo, 'di ba yung mga ganon? So, may legal team 'yan. So, hindi lalabas to nang hindi naaprubahan ng legal team kasi hindi magabayad ang Viva ng napakahusay na ng mga abogado, 'di ba? Para lang hindi mabusisi yung project na yan. For sure, meron silang Well, tingnan lang natin. Again, meron namang talagang meron namang kayang gawin din ang kampo nila po. Kasi siyempre mga abogado. Yes. Oo, yun. Nakakaloka lang talaga.